sa ating simbahan at pamayanan, na lubos Sa pinagpapala ng Panginoong May Kapal sa pamamagitan ng mga panalangin ng ating Inang Maria, Birhen ng Kapayapaan at mabuting paglalakbay ng Tondo. Ngayong gabi, atin ding matutunghayan ang formal na pagtatalaga bilang Kura Paroko ni Reverend Father Jonathan G. Caballero, OAR. Ang ating banal na pagdiriwang ay pamumunuan ng kanyang kabunyian, Jose Fuerte Cardinal Vincula ng Maynila, tuwang ng mga kaparian ng Bikaryato ng Santo Niño at ng Order of Augustinian Recollects. Bilang isang bayan ng Diyos, magsitayo po ang lahat para sa pambungad na awit. Pwesto mo na. Pwesto mo sa likod. Yan, ganyan lang ha. Diyan ka lang sandali. Wala pa, kalahati pa. Naka-white pa lang na. Upang
Yan. Mas taas mo ISO. Taas mo ISO. At sumayin. Magsiupo po ang lahat. Tayo po ay makinig sa pagbasa sa kasulatan ng kawiran. The Roman Catholic Archbishop of Manila, Tapat mo ba yun kay Father Arnel? to our brother in Christ, Kay Father Arnel, tapat Reverend mo. Father Jonathan Bagasa Caballero Holy Heart. Sige, huwag mo. Yan. Zoom out. Yan. Ezekiel Moreno, Tama na we yun. hereby appoint you as parish priest of Our Lady of Peace and Good Voyage Parish del Pan, corner Tahimik Street, Tondo, Manila, giving you all faculties, rights, and privileges which are by canon law, diocesan statutes, and approved customs are declared inherent to your office, whether in spiritual or temporal matters. We require you to make the profession of faith before me or any of our Vicar General or Vicar Foreign of your vicariate, whom we also commission to install you in your basilica and parish. Same to be effective on the 1st of July 2025 for a term of 4 years unless revoked by me or by my successor. Given in Manila this 30th day of June 2025 by the Archbishop of Manila, Jose Cardinal Advincula, and attested by his Chancellor, Father Isidro T. Marinay. Habiling ko sa iyo, minamahal kong kapatid, na bilang kura paroko, maging mapagmahal kang ama, mapagkalingang Nakalak ka. at mabuting guro ng iyong pamilya, upang mahakay mo sila kay Kristo na siyang lakas at sigla mo sa lahat ng tungkuling gagampanan mo. Sa harap ng bayan ng Diyos, kayo'y bigkasin mo ang pagpapahayag ng pananampalataya. Ako, Father Jonathan Gagasa, Caballero, OAR, taglay ang matibay na pananampalataya ay sumasampalataya at tinatanggap ang bawat isa at lahat ng nasa simbolo ng pananampalataya gaya ng sumusunod. Sumasampalataya ko sa isang Diyos, amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa, ng lahat ng nakikita at di nakikita. Sumasampalataya ako sa isang Panginoong Jesucristo, buktong na anak ng Diyos, nagmula sa Ama bago pa nagsimula ang panahon. Diyos buhat sa Diyos, liwanag buhat sa liwanag. Diyos na totoo, buhat sa Diyos na totoo. Inaanak, hindi inilikha, kaysa sa pagka-Diyos sa Ama. Sa pamamagitan niya ay nilikha ang lahat, na dahil sa ating mga tao at sa ating kaligtasan ay nanawag buhat sa langit. Nagkatawang tao siya na ng Espiritu Santo kay Bariyang Birhen at naging tao. Pinapos sa krus dahil sa atin. Sa ilalim ng kapangyarihan ni Poncio Pilato, naghirap, matay, at inilibing. Muli nabuhay sa ikatlong araw ayon sa kasulatan. Umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Ama, paririto muli puspos ng kalwalhatian upang hukuman ang buhay
at mga patay. At ang kaharian niya ay walang hanggan. Sumasampalataya ako sa Espiritu Santo, Panginoon at nagbibigay buhay, na nanggagaling sa Ama at sa Anak, na sinasamba at niluluwalhating kasama ng Ama at ng Anak, nagsasalita sa pamagitan ng mga propeta. Sumasampalataya ako sa isang iglesyang banal, katolika at apostolika. Kinikilala ko ang isang binyag sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Hinihintay ko ang muling pagkabuhay ng nangamatay at ang buhay na walang hanggan. Amen. Sinasampalatayanan ko ring matatag ang lahat ng napapaloob sa salita ng Diyos na sinulat kaya't isinalin sa tradisyon at inihahandog ng simbahan sa pamamagitan ng maringal na kahatulan o kaya sa kaparaan ng ordinaryo at pangkalahatang misteryo bilang katotohanang ipinahayag ng Diyos at dapat sampalatayanan. Matatag ko ring tinatanggap ang bawat isa at lahat ng itinuturo ng Iglesia Katolika tungkol sa pananampalataya at magandang kaugalian. Sa wakas, ako'y sumasang-ayon ng may kusang loob na pagtalima sa isip at damdamin sa mga aral na itinuturo ng Santo Papa o kaya ng kapulungan ng mga obispo kung sila ay gumaganap ng tunay na magisterium kahit na ipinahayag ang mga aral na ito sa pamamagitan ng isang kautusang di natitiyak. Ngayon po ay gagawin ang pagsariwa ng pangakong binigkas sa ordinasyon. Mahalaga ba ito? Dapat mahalaga. Mahal na kapatid, sa harap ng bayang ipinagkakatiwala sa iyo, ulitin mo ang mga pangakong binigkas mo sa iyong ordinasyon. Nangangako ka ba na sa tulong ng Espiritu Santo ay gaganapin mong mabuti ang iyong tungkulin bilang kapanalig at kasama ng obispo sa pangangalaga sa kawan ng Panginoon? Opo. Taos-puso ka bang nagtitika na idaraos sa mga misteryo ni Kristo ng tapat at taimtim ayon sa diwa ng Santa Iglesia sa ikararangal ng Diyos at sa ikapagiging banal ng Kristiyano? Opo. Ipinangangako mo bang gaganapin ang karapat-dapat at ng buong dunong ang pagpapahayag ng Ebanghelyo at ang pagpapaliwanag ng pananampalatayang Katoliko? Opo. Handa ba ang iyong kalooban na ianib ang iyong sarili araw-araw kay Kristo ang dakilang pari na naghandog ng kanyang sarili pakundangan sa ating lahat bilang isang ganap na hain sa Diyos Ama, at talaga bang ilalaan mo ang iyong sarili sa Diyos sa ikaliligtas ng mga kaluluwa? Opo. Ikaw ba ay nangangakong magiging magalang at masunurin sa obispo sa kanyang magiging kahalili at sa iyong nakatakdang pinuno? Opo, nangangako ako. Naway bigyan katuparan ng Diyos ang mabuting gawaing pinasimulan niya sa iyo.
Bilang pastol ng pamayanang ito, ipinagkakatiwala ko sa iyo ang susi ng tabernakulo, gayon din ang mga lugar para sa pagdiriwang ng binyag at kumpisal. Ikaw naway maging tapat na lingkod at katiwala ng mga misteryo ni Kristo. Sa paglilingkod mo bilang pari, ang bayan ng Diyos ay isisilang muli sa tubig ng binyag, palalaguin ang tinapay ng buhay at salita ng Diyos, papanibaguhin ng mga sakramento at aakayin sa pananampalataya, pag-asa at pag-ibig. Sige, be, sundan mo. Sundan mo sila. Nakatagilid yung camera mo. Iyan mo yung pinaka-base. Yung pinaka, nice. Lang. Nakalive si JP. Magsitayo po ang lahat. Sundan mo sa patron. Baba. Zoom out. Zoom out lang. Zoom out. Ups. Ayan, next. Is Deo. Sige, tapat mo sa tatlo. Focus mo sa tatlo. Count moment. Count. Tapos yung camera, yung basement. Yeah. Baba. Lang. konti. Lang, up, lang. Galawin mo nga ulit yung wifi. Lock mo lang dyan.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ginagawa mong kami magkaisa ng kalooban. Ipagkaloob mong ang iyong mga utos ay aming mahalin. Ang iyong mga pangako ay hangarin naming tanggapin upang sa anumang pagbabago sa paligid namin, manatiling matatag ang aming loobin sa tunay na kasiyahang matatagpuan sa iyong piling. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sige ba, tapat mo dito kay Tita Jen. Unang pagbasa. Dahil sa pagpapahayag ni Jeremias ng Gilid pa, kalooban ng Diyos, kaliwa. nakita siya ng maunong bayan bilang sa Sumaw isa. ng kapanintunaan. Ibinagsi Kaliwa siya konti. ang mga ito dahil sa mga bagay na nais nilang Sumaw gawin isa. ang kanilang pinakikita. Nice. Clap. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Ito ang sinasabi ng Panginoon. Nalalaman ko ang iniisip nila at mga ginagawa. Darating ako upang tipunin ang lahat ng bansa at mga taong iba't iba ang wika. Malalaman nila kung gaano ako kadakila. Malalaman din nilang ako ang nagpaparusa sa kanila. Ngunit magtitira ako ng ilan upang ipadala sa iba't ibang bansa. Susuguin ko sila sa Tarsis, sa Pool at sa Lydia, mga dakong sanay sa paggamit ng pana. Magsusugo rin ako sa Tubal at Havan at sa mga baybaying hindi pa ako nababalita sa aking kabantugan. Ipahayag nila sa lahat ng bansa kung gaano ako kadakila. Bilang handog sa akin sa banal na bundok sa Jerusalem, ibabalik nila ang mga kababayan ninyo buhat sa pinagtapunan sa kanila. Sila'y darating na sakay ng mga kabayo, asno, kamelyo, karwahe at kariton, tulad ng pagdadala ng mga handog na butil sa templo. Nakalagay sa malilinis na sisidlan. Ang ilan sa kanila ay gagawin kong saserdote at ang ilan ay levita. Ang salita ng Diyos. Ate Rachel kabot to sa kanya. Saan yun? Ano yun? Wait lang, be. Maya ka na, be. Wait lang. Gitna mo sila, be. Gitna. Ops. Zoom out. Isa. Ops. Gitna. Kung gusto kaliwa. Gusto kaliwa. Okay lang.
Isig niya't kapit, tatag ng dibdib, hanghain niya nga ang sagana ng buhay. Tahanan ko'y kanyang pag-ibig. Hindi panghihinaan ng Sige, be. Iyan mo yung may pang second reading. Isog mo pakaliwa. Oops. Okay, lock. Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo. Mga kapatid, nalimutan na ba ninyo ang pangaral ng Diyos sa inyo bilang mga anak niya, mga salitang nagpapalakas ng loob ninyo? Anak, huwag kang magwalang bahala kapag itinutuwid ka ng Panginoon. At huwag panghinaan ng loob kapag ikaw ay pinarurusahan niya. Sapagkat pinarurusahan ng Panginoon ang mga iniibig niya at pinapalo ang tinuturing niyang anak. Tiisin ninyo ang lahat bilang pagtutuwid ng isang ama, sapagkat ito'y nagpapakilalang kayo'y inaari ng Diyos na kanyang mga anak. Sinong anak ang hindi tinuwid ng kanyang ama? Habang tayo'y itinutuwid, hindi tayo natutuwa, kundi naghihinagpis. Ngunit pagkaraan niyon, lalasap tayo ng kapayapaang bunga na matuwid na pamumuhay. Kaya palakasin ninyo ang inyong lupaypay na katawan at ipunin ang nalalabi pang lakas. Lumakad kayo sa daang matuwid upang hindi tuluyang mapilay, kundi gumaling ang paang nalinsad. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sige, be. Paano mo muna yung lahat? Makapagplaso sa sakis na ha? Zoom out. Baba. Forte.
Ikaw, O Kristo, ang daan, ang totohanan at buhay, patungo sa amang mahal. Kanin mo nga doon kayo. Hindi kaya. Pag sinumin mo kay atin mo lang. Nakaharap. Kanin mo dito sa kabila. Gospel. Yung may big frame. Yan, oops. Pusok pa kaliwa konti. Nice lang. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panong iyon, nagpatuloy si Jesus sa kanyang paglalakbay. Siya ay nagtuturo sa bawat bayan at nayon na kanyang dinaraanan patungong Jerusalem. May isang nagtanong sa kanya, Ginoo, kakunti po ba ang maliligtas? Sinabi niya, pagsikapin ninyong pumasok sa makipot na pintuan. Sinasabi ko sa inyo, marami ang magpipilit na pumasok, ngunit hindi makakapasok. Kapag ang pinto'y isinarada ng puno ng sambahanan, magtitiis kayong nakatayo sa labas at katok ng katok. Sasabihin ninyo, Panginoon, papasukin po ninyo kami. Sasagutin niya kayo, hindi ko alam kung tagasan kayo. At sasabihin ninyo, kumain po kami at uminom nakasalo kayo at nagturo pa kayo sa pasangan namin. Sasabihin naman ng Panginoon, hindi ko alam kung taga-saan kayo. Lumayo kayo sa akin, kayong lahat na nagsisigawa ng masama. Tatangis kayo at mangalit ang inyong mga ngipin kapag nakita ninyong sina Abraham, Isaac at Jacob at ang lahat ng propeta at kayo na may ipinagtabuyan sa labas. At darating ang mga tao buhat sa silangan at kanluran, sa ilaga at timog, at dudulog sa pagsakarian ng Diyos. Tuning ang may nahuling mauna at may naunang mahuli. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Manalangin po. Nakatayo ang lahat. Sige ba? Sandali. Oops. Lock. Maaari na po tayong magsiupo. Sentro mo kay... Ito, dito pa din sa kabila ko. Yung may readings. Yan. Kasi gitna lang si Pato. Pakita kaliwa pa konti. Kaliwa pa konti. Kaliwa. Oops. Mga kapatid, sa Kaliwa. una sa lahat, Kaliwa. kami po, Nice. Lock. the Father Marcos, Father Arnel Diaz, ay lubos na nagpapasalamat sa ating pong minamahal na Cardinal Jose sa kanyang presensya at pagtitiwala.
Ganon din, maraming salamat sa presensya ng ating mga kaparian sa Bikaryato ng Santo Niño at mga kasama ring kaparian sa ating pong community ng OAR. At sa inyong lahat dito, sa Our Lady of Peace and Good Voyage, sa inyong mainit na pagtanggap. Nung una kong maranasan ang inyong pagbati at mga ngiti, dama ko agad ang pagiging tahanang ng parokyang ito. Hindi lang ako ang nakaramdam nito, pati si Father Julius, ang ating local prior, na laging handa kahit gaano kabisi. Father Arnel, ang ating parochial vicar, na mabilis sumabak sa anumang gawain. Kaya nga ngayong araw ng aming panunumpa, bilang inyong mga lingkod, ako bilang Kora Paroko, gaya ng aking nabanggit, si Father Julius bilang local prior ng community, at si Father Arnel bilang parochial vicar. Nais namin ibahagi ang tatlong paalala mula sa salita ng Diyos sa lingkod. Unang paalala, sa Diyos lahat ay welcome. Sabi ni Propeta Isaías sa ating unang pagbasa, titipunin ko ang lahat ng bansa upang makita ang aking kaluwalhatian. Ibig sabihin, walang pinipili ang Diyos. Walang tinataboy ang Diyos. Para itong pintuan ng simbahan, laging bukas kahit umulan o umaraw. Sa hapag ng Panginoon, walang anak na sobra, walang anak na kulang. Bilang inyong mga bagong pari, ito ang una naming pangarap para sa ating parokya, na lahat ay welcome. Walang outsider sa tahanan ng Diyos. Lahat may puwang, lahat may halaga. Ikalawang paalala, bukas ang langit pero makipot ang pinto. Sabi ni Jesus sa ating ebanghelyo, pumasok kayo sa makipot na pintuan. Oo, bukas ang langit para sa lahat, pero hindi po ito automatic. Ibig sabihin, hindi sapat ang pangalan ni Kristo sa ating bibig. Dapat nakikita siya sa ating mga gawa. Parang entrance ng jeep. Kailangan mong sumiksik. Minsan, nakakainis. Pero kapag nakapasok ka na, may pupuntahan ka. Ganito rin ang buhay alagad. Hindi madali, pero may patutunguhan. Minsan, iniisip po natin na ang makipot na pintuan ay parang harang o sagabal. Kasi mahirap, kasi masikip. Pero kung tutusin, ang makipot na pintuan ay parang filter. Filter. Hindi nito isinasara ang daan, bagkus ninilinis nito ang ating motibo, pinapanday ang ating pananampalataya, at tinutulungan tayong maging tunay na alagad ni Kristo. Alam naming tatlo na hindi madali ang maging tunay na alagad ni Kristo. Pero kung sama-sama po tayo, mas magiging magaan ang daan. At ang makipot na pintuan ay magiging pintuan ng kagalakan. Ikatlong paalala, ang pagsubok ay paghubog, hindi parusa. Sabi sa sulat sa mga Hebreyo sa pangalawang pagbasa, ang disiplina ay mahirap sa una, pero nagbubunga ito ng kapayapaan at kabanalan. Ang pagsubok ay parang ensayo sa basketball. Mahirap, nakakapagod, pero alamin ninyo, doon nabubuo ang champion. Hindi parusa ang hirap. Ito po ay isang proseso ng paghubog. Kaya nga ang tanong, lumalago ba ako sa gitna ng mga pagsubok? Natututo ba akong higit na magtiwala sa Diyos? Alam naming tatlo na may mga hamon ang ating parokya. Pero naniniwala po kami na sa tulong ng Diyos, bawat hirap ay magbubunga
ng paglago. Kaya't ang hamon sa atin patuloy. Bilang pagtatapos po ng aking pagbabahagi, mga kapatid, ngayong araw ng aming panunumpa, ito ang tatlong paalala na dalhin natin bilang gabay ng ating parokya. Dahil ay welcome sa Diyos, nating welcome ang lahat dito sa ating parokya. Dahil ang makipagintuan ang daan ng buhay, sama-sama nating piliin ito bilang mga tunay na alagad ni Kristo. At dahil ang pagsubok ay paghubog, hindi parusa, magpatuloy tayo ng may tiwala, may pagtitiyaga, at may pananampalataya. At sa tulong ng Diyos, Our Lady of Peace and Good Voyage, gawin natin itong ating pangarap. Sabay-sabay dumaraan sa makipot na pintuan at sama-samang lumalago sa gitna ng pagsubok. Amen. Magsitayo po lahat. At ating kong ipahayag ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat, nagkatawang tao sa lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Berhen, ipinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, ipinanako sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay na magmuli, umakyat sa langit, nalulungan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulat ito at sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay ng magmuli ng mga matay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Pagkalooban nawa tayo ng Diyos Ama, ng pusong may pag-ibig para sa lahat, lalong-lalo na sa mga nangangailangan. Buong pagtitiwala nating sabihin, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Magsikap nawa ang mga obispo, pari, diakono, relihiyoso, at misyonero na may sabuhay ang kanilang ipinahayag upang maging huwarang alagad ni Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Makita nawa naming mga sumasampalataya ang kaligtasan bilang biyaya ng Diyos na ipinagkakaloob para sa lahat. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Naway ang mga nagdurusa sa iba't ibang paraan at mga nag-iisip na di nila makakayanan ang hirap ng pagpasok sa pinto ng langit, ay higit na mapalapit kay Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Dinggin mo ang aming panalangin. Patuloy nawang tumugon ang pamahalaan sa mga pangunahing pangangailangan ng mga kababayan nating naghihirap sa buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Naway ang ating bagong kura paroko ay mag-alab sa biyaya ng ordinasyon na kanyang tinatanggap sa pamamagitan ng pagpapatong ng kamay upang maiakay niya ang ating pamayanan sa kaligtasan at kabanalan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Makaranas nawa ang mga yumao ng puspusang galak sa makalangit na piging, kasama ang mga anghel at lahat ng mga banal. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tahimik nating ipanalangin ang ating mga sariling kahilingan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, kasihan mo nawa kami ng iyong grasya upang makapamuhay kami ng matiwasay
hanggang aming makamit ang buhay na ipinangako mo. Inihiling namin ito sa ngalan ni Jesucristo ang aming Panginoon. Amen.
Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid, ang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos, Amang makapangyarihan. Pinawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, pinagkamit mo kami ng iyong pagkukup, pakundangan sa isang pampalagiang paghahandog, kaya't sa iyong sambayanan ay iyong ipagkaloob ang pagkakaisa at kapayapaang nagbubukod, bunga ng aming mga alay na iyong ikinalulugod, sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. Sumaiyo rin. Itaas sa Diyos sa inyong mga puso't diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ay ng sangkatauhan, ikaw ay patuloy pa rin sa iyong pagmamahal. Ikaw na nagpuno sa aming pagkukulang, ikaw pa rin ang nagsugo ng tutubos sa lahat. Ang sugo mong anak ay naging di na iba sa amin, bagamat di niya tinularan ang aming pagkamasuway. Niloob mo ito upang iyong mamalas sa aming pagkatao, ang gili mong anak, at kami tunghayan mo may pag-ibig na tulad ng pagtatangi mo sa kanya ng higit sa lahat. Ang katapatan niya sa iyong walang baliw ay nagpanumbalik na muli sa amin ng iyong kasiyahan, ng iyong pagtingin na aming iwinaksi nung ikaw ay aming suwayin. Kaya kaysa namang nagsisiyawit ng papuri sa iyo ng walang ay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos ng mga mundo, nabubulo namin ang lupa, ng kadakilaan mo, sana sundan sa kalinasan, sana sundan sa kalinasan, sana
Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mo banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ni Kristong Panginoon. Bago niya pinagtiis sa pusang loob na maging handog, hinawakan niya tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa mga alagad at kanyang sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang pinasalamatan, iniabot gawin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang aking dugo, ang tagot walang kaibahan. Na'y bubuho at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ang mga ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakalob ng kaligtasan.
Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasama namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo po ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo po kami sa pag-ibig kaisa ni Leo na aming Papa at ni Jose na aming Abispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming naimlay nang may pag-asang sila muling mabubuhay kay din ang lahat na mapumanaw. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo at pangindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, kaysa ni Jose na kanyang esposo, ng mga apostol ni San Agustin, San Ezequiel Moreno, San Nicolas, Santa Rita, San Miguel Arcangel at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak naming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen. Sa tagubilin naman nakakagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Hinihiling namin kami at Diyos sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan, araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan,
samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigay ng kapayapaan sa isa't isa. Peace. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Makakas ka amin. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng Tungayan natin ang ating Panginoong Jesucristo, ang Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Magsiupo muna po ang lahat upang bigyan ng daan po ang ating mga kaparian na makapwesto sa mga communion stations.
Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, lubusin mo sa amin ang kagalingang bigay ng iyong pag-ibig na ngayon pinagdiriwang at kami naway magkaroon ng ganap na kaunlaran upang sa lahat ng aming pinagkakaabalahan, ikaw ay aming mabigyang kasiyahan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat at atin pong pakinggan ang mensahe ng ating Arsobispo, ang kanyang kabunyian, Jose Fuerte Cardenal Advincula, para sa ating bagong kura paroko. Reverendo Padre Jonathan Caballero, OAR, ang ating bagong talagang pari, mga kapatid na pari, diakono, mga reliyoso at reliyosa, mga minamahal na kapatid kay Kristo. Nagagalak ako na makasama kayo sa hapong ito sa pagtatalaga kay Father Jonathan bilang inyong bagong kura paroko. Father Jonathan, binabati kita sa araw na ito ng iyong pagkakatalaga bilang bagong kura paroko ng Our Lady of Peace and Good Voyage dito sa Tondo. Salamat dahil buong puso mong tinanggap ang assignment na ito. Makakasa kang lagi sa aking suporta at panalangin sa iyong pagharap sa mga hamon na kasama ng bagong responsibilidad na ito. Father Jonathan, may dahilan ng Diyos kung bakit ikaw ang ipinadala niya dito. Alam ng Diyos na may mga katangian at kakayahan ka na may alay mo sa komunidad na ito. At ang sambayanang ito ay regalo ng Diyos sa iyo. Hindi sila obligasyon, hindi sila mabigat na krus na iyong papasanin, hindi sila trabaho, sila ay regalo ng Diyos sa iyo. Kaya naman mahalin at pakaingatan mo sila sa pamamagitan ng iyong buong puso at buong buhay na paglilingkod. Mahalin at paglingkuran mo ang iyong sambayanan, unang-una sa pananalangin para sa kanila. Ito ang pangunahing tungkulin mo bilang pastol. Araw-araw mo silang ipagdasal. Lagi-lagi mo silang ipagdasal, lalo-lalo na sa pagdiriwang ng banal na misa. Malaga na bilang pastol, ipinagdadasal natin ang ating kawan sapagkat ang tunay na mangangalaga sa kawan ay hindi tayo, kundi ang tunay na mabuting pastol na si Jesus. Father Jonathan, mahalin at paglingkuran mo ang iyong sambayanan na regalo sa iyo ng Diyos sa pamamagitan ng pagdiriwang ng mahusay at karapat-dapat na mga sakramento. Busugin mo sila ng salita ng Diyos sa pamamagitan ng iyong mga omelia na makabuluhan, pinaghandaan, upang ang mga ito ay tunay na magiging gabay nila sa kanilang pamumuhay. Maging pastol ka na hindi malayo, hindi palaging wala, kundi nakikipaglakbay kasama ng kawan. Katulad ni Jesus na noong huling hapunan ay nanalangin sa Ama at nagsabi, Ama, sila ay handog mo sa akin. Lagi mo nawang ipagpasalamat sa Diyos ang sambayanang ipinagkatiwala niya sa iyo. Masabi mo din nawa sa Diyos araw-araw, Ama, sila ay regalo mo sa akin. At sa inyo naman, mga minamahal kong kapatid dito sa Our Lady of Peace and Good Voyage Parish, kung paanong kayo ay regalo ng Diyos kay Father Jonathan. Si Father Jonathan naman ay regalo ng Diyos sa inyo. At katulad na mahahalagang regalong ating natatanggap, pakiusap ko na mahalin at pakaingatan ninyo siya.
Ipagdasal ninyo siya palagi. Bilang inyong ama dito sa parokya, bahagi siya ng inyong mga pamilya at ng inyong buhay. Kaya, kung paanong ipinagdadasal ninyo ang inyong pamilya, isama ninyo si Father Jonathan sa inyong araw-araw na panalangin. Mahalin at ingatan ninyo siya sa pamamagitan ng inyong pakikiisa sa Kanya, pagsuporta sa mga gawain at programa ng parokya at pagtulong sa Kanya upang magampanan ang Kanyang mga responsibilidad bilang inyong kura paroko. Unawain ninyo ang Kanyang kahinaan at paalalahanan ng may pagmamahal kung mayroon siyang pagkukulang. Ipinagkakatiwala ko kayo sa makainang pagkalinga ng ating Ina Maria, ang Our Lady of Peace and Good Voyage. Amen. Gayon naman po ay ating pakinggan ang mensahe ng pasasalamat ng ating bagong talagang kura paroko, Reverend Father Jonathan Z. Caballero, OAR. Yung ating request ko po ay hindi pa nagsisimula, nagre-request na po. No? So, isahin lang po natin ang ating mga palakpak sa bandang huli. Salamat. Siyempre po, hindi matatapos ang ating pagdiriwang nang hindi natin ipinapahayag ang ating pong taus-pusong pasasalamat. Lubos po kaming nagpapasalamat sa ating minamahal na Kardinal Jose sa inyong pong pangunguna sa banal na misa at sa seremonya ng formal na institusyon ng Kura Paroka ng Our Lady of Peace and Good Voyage, Paris del Pantondo. Ang inyong pong mga salita, ang inyong basbas ay patnubay at lakas para sa bagong yugto ng aming buhay parokya. Ang inyong pong presensya ay tunay na biyaya para sa aming pamayanan. Ihirit uli ako. No? Pwede ba sa huli na lamang po? Maintindihan naman siguro ni Cardinal yun. No? Taus-puso rin po taus-puso rin po ang aming pasasalamat sa aming Prior Provincial, Reverend Father Bernard Amparado, OAR. Wala po siya ngayon. Alam ko, nasa ibang bansa. No? At kay Father Noni Murillo, OAR, ang head po ng ng Secretariat of Ministerial and Mission Apostolate, sa kanila pong pagtitiwala, paggagabay, at suporta. Maraming salamat din sa ating mga kapatid na pare ng OAR na naririto. Andito po ang aming former provincial na ngayon po ang prior ng aming community, ang community ng San Sebastian, si Father Juni Selma. At syempre po, ang isa pang hindi na bago sa inyo. No? Lagi nyo na pong nakikita dito at dati na rin pong naging kasama ninyo na ngayon nasa San Sebastian naman, si Father James Bumangabang, OAR. Ganon din sa mga pare mula sa Bikaryato ng Santo Niño. Alam ninyo, ako po ay galing sa Diocese ng Cubao. At nakakatuwa dahil yung Vicariate na kabilang ang simbahang hawak ko noon, San Nicolas de Tolentino, ay bahagi ng Vicariate ng Santo Niño. Kaya para bang talagang itinalaga na hindi ako iiwan ni Santo Niño. Kaya nga po, maraming salamat sa ating pong mga kaparian sa Vicariato ng Santo Niño, sa pangunguna po ng ating Vicar Purain, si Father Danichi Huwi. Ewan ko po kung tama po ang aking pagbasa. Siya po ang Parish Priest sa Nuestra Señora de la Soledad, Camba. Alam niyo po yan. Si Father Ming Zongziui, OP. Sorry, Father. So, siya po ang Parish Priest, I believe, ng Our Lady of Most Holy Rosary, Binondo, Chinese. No? Si Father Renato, wala po siya dito, maglunsod ng San Pablo Apostol. No? Si Monsignor Esteban Lu,
ang rektor ng Basilica ng San Lorenzo Ruiz, Binondo, Manila. Maraming salamat. Ganon din kay Monsignor Jerome Geronimo Reyes ng Archdiocesan Shrine ng Santo Niño de Tondo. Hindi siguro ako maalala ni Father Jerome sabagkat, alam niyo balikbayan na rin po ako dito. No? Ako po ay na-assign na 20 years ago. No? So, si Father Monsignor po, Jerome po ay siya po ang parish priest ng Binondo noon pa eh. No? So, si Father Eric Reyes po yung sa Santo Niño. Anyway, no? So, wag na nating halungkatin yan. No? So, at syempre po, si Father Arnold Sandico ng Don Bosco Parish. Maraming salamat po. Maraming salamat din sa ating mga religious sisters, ang Agustinian Recollect Sisters mula sa Santa Rita Mother House at ang mga missionaries of charity na katuwang po natin sa ating apostolate, lalo-lalo na sa Isla Puting Bato, Bungad, Dulo at sa Parola. Maraming salamat din sa ating mga kaubas. Ano po ba itong kaubas na ito? Ito po yung ating pong ugnayan ng barangay at simbahan. Ang mga barangay chairman at women at kagawad mula sa iba't ibang barangay na sakop po ang ating parokya. Umaasa po ako, umaasa po kami na tayo po ay magkakapit-bisig ang barangay at simbahan sa pagpapalaganap ng mabuting balita. Isang espesyal na pasasalamat din sa lahat ng bumubuo ng committees ng pagdiriwang na ito. Ang ating pong choir, ang ating pong lector commentators, altar servers, lay ministers, decoration at logistics, ang PPI. No? So ano po itong PPI na ito? Ito po yung binuo, no? Sa installation po ito. No? Ang MBG, ang ating pong SARP, ang lahat na tumutulong sa paghahanda ng ating pagsasaluhan pagkatapos po ng misa. Salamat din sa lahat ng mga ministries, hindi na ko po isayin lahat ito. Mandated organizations, sponsors, donors, benefactor at sa lahat na nagbahagi ng kanilang oras, talento at yaman. Yung buong kumpleto o yung buo at kumpleto pong pasasalamat ay ililista po natin, ipopost po natin yan sa ating Facebook at sa mga misa po natin sa susunod na mga linggo. At higit sa lahat, maraming salamat po sa inyong lahat, ang aming mga parokyano, ang aming family. No? Nandito po ang family sa father side, sa mga kabalyero. Ang mother ko po ay hindi nakarating, nasa Baguio po siya kasi po ay mahina na ang kanyang mata, bulag na po ang kanyang mata. Ay isa na lamang po. Alam ko nanonood siya. Naka-online ba tayo? Ayan. So, request niya yan eh. No? Sana online daw para mapanood daw ako. Anyway, no? Sa aking mga kamag-anak, mga kaibigan at mga bisita, kayo po ang puso at kaluluwa ng aming parokya. Sumalit higit sa lahat ng ito, buong pusong pinagkakalob namin ang papuri at pasasalamat sa Diyos na siyang sentro ng ating pagdiriwang. Sa pamamagitan ng paggabay ng ating mahal na ina, Our Lady of Peace and Good Voyage, naway manatili tayong nagkakaisa, naglilingkod at nagmamahalan. Ngayong linggo, nagsisimula ang bago nating paglalakbay bilang isang parokya. At napakaganda dahil ang salita ng Diyos sa linggong ito ang parabang ang magiging gabay natin bilang inyong mga bagong pare. Dahil lahat ay welcome sa Diyos, gawin po nating welcome ang lahat dito sa ating parokya. Hindi madali ang pagiging alagad at ganun din ang paglilingkod bilang inyong mga pare, pero kung magsasama-sama tayo, mas magiging magaan ang ating paglalakbay. Sigurado ko po may mga adjustments at hamon sa ating pagsasama, pero naniniwala po ako na gagamitin ito ng Diyos para po tayo ay mas maging matatag at mas maging mabuti. Mga kapatid, hindi kami dumating dito bilang perpektong pare. Dumating po kami dito bilang kapatid, bilang lingkod. Hiling ko sa inyo, hiniling na po yan ni Kardinal, hihilingin ko uli, samahan niyo po kami. Ako, si Father Julius, si Father Arnel,
Ipagdasal ninyo po kami na kami patuloy na maging nagkakaisa at higit sa lahat, malakas. Malakas meaning healthy sa pagtupad ng ating misyon. Malayo pa ang ating lalakbayin, mga kaparokya, naway magkasama-sama tayong magpatuloy sa ating misyon sinodal. Mga pusong nag-aalab, mga kamay na naglilingkod, kaagapay ni Maria, namumuhay para kay Kristo. Hearts on fire, hands that serve, led by Mary, living for Christ. Sama-sama tayong maging buhay na saksi ng pagmamahal ng Diyos dito sa ating parokya. Sa Diyos po ang lahat at ang pagpupuri at pagpapasasalamat magpakailanman. Maraming salamat po at pagpalain tayo ng Panginoon. Malakas na palakpak sa lahat. Isang paalala po, pagkatapos po ng final blessing na ibibigay ng ating kardinal, inire-request po namin ang lahat na magsiupo muna po para sa isang maayos na photo-op. Pagtapos po ng photo-op ng mga kaparian, sila po ay pupwesto dito sa harapan at pupwesto po sa inyo para magkaroon po ng groovy picture. Maraming salamat po. Magsitayo na po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Purihin ang ngalan ng Panginoon. Ngayon at magpakailanman. Ang tumutulong sa atin ay ang Panginoon. Nang may gawa ng langit at lupa. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglayang kapayapaan upang ang Panginoon ay mahalin at paglingkuran. Salamat sa Diyos. Magsipo muna ang lahat. Amin pong inaanyayahan si Cardinal Advincula kasama si Father Jonat sa gitna. Dito po sa harapan po. Dito po. Susundan po ng larawan kasama ang dalawa pa nating paring Father Arnel at Father Julius. Amin din pong inaanyayahan ng mga pari ng Order of Augustinian Recollect kasama ang mga kaparian ng Bikaryato ng Santo Niño. Sa talibang kasalanan, sa lipa ng Diyos at nalangin sa lahat ako. Ikaw ang biyaya ng Diyos. Inaanyayahan din po namin ang mga sisters mula sa Sisters of Augustine and sister ng Missionaries of Charity na magtungo po sa harapan. Bigyan po natin ng daan sa gitna ang ating mga Missionaries of Charity sisters. Ikaw ang biyaya ng Diyos sa sambayanan. Ikaw ang awit sa langit ng pinagmana. Maaari na po magsitayo ang lahat. Ikaw ang liwanag. Manatili po tayo sa ating mga pwesto. Ika'y pinipino. Ikaw ang may pahin. Ika'y pinipino sa pahin ni Kristo. Lubak-lubak at masol ang iyong naawa. Ang galak ng puso'y magkakatuwa. Sa Espiritu
Sa ngalan po ng ating mga kaparian, lubos po ang aming pasasalamat sa inyong lahat sa pagdalo, sa pagtatalaga sa ating bagong para-paroko. Sa samayanan, ikaw ang awit sa labi ng biring ating iwan. Ikaw ang liwanag, ang madilim na lungkot. Ika'y Pilipino, ikaw ay pare. Ika'y Pilipino, isang pare ni Kristo. Pilipino.